Dear Papa Van, bago ang lahat, Papa Van, ay nais ko muna kayong batiin ng magandang araw sa inyo. Gusto ko rin kasing ibahagi ang kwento ng aking buhay na matagal ko nang pinaplano. Although, nauna nang sumulat ang aking mahal na asawa sa sikat niyong programa. Gusto ko rin sanang ibahagi ang personal kong buhay bago kami nagkakilala. Ako nga pala si Sequel, bunso sa 6 na magkakapatid at tubong Malama Conner Apayao. At kasalukuyang nagtatrabaho dito sa DNR Senro Conner. Ang panganay namin ay profesor sa isang public school. Ang sumunod naman sa kanya ay si Kuya Jerry na isang barangay kagawad. Ang pangatlo ay si Kuya Joel na empleyado sa Kapitolyo ng aming probinsya. Ang pang-apat naman na si Ate Karina, grade 5 pa lang ako nung binawian na siya ng buhay. Ang pang-5 naman na si Kuya Jomer, sa legislative office ng aming munisipyo siya nagtatrabaho. Isa kami sa mga pamilyang may hirap dito sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap ng aming mga magulang ay naitaguyod naman kaming lahat sa aming pag-aaral. Nung bata pa ako, masasabi kong ako yung pinakamakulit sa amin kasi nga bunso. Walang masyadong ginagawa kundi laro-laro lang. Ganun pa man, Papa Van, honor pupil din ako mula grade 1 hanggang grade 4. Di naman sa pinagmamayabang ay lahat ng mga ate at kuya ko ay mga honor students rin, kaya di naman ako nagpapahuli. Nung grade 2 na ako, nagkaroon ng mga kaibigan. Si Ryan ang naging best friend ko. Kasangga ko si Ryan sa lahat ng bagay. Mapatrouble man yan. Pareho kasi kaming makulit, kaya click ang samahan namin. Mula nga noon ay lagi na kaming magkasama. Sa trabaho, sa project, at sa pagiging atleta. Pareho kasing baseball ang hilig namin. Isa rin sa kinahiligan naming magkaibigan, lalo na tuwing break time, ay ang pagtambay at paghuli ng hito sa may lawa malapit sa school. Lahat na yata ng mga guro sa school ay kilala kami. Araw-araw kasi namin ginagawa yon. Kaya araw-araw din kaming napapagalitan. Tuwing papasok kasi kami ni Ryan galing sa lawa ay puro putik na ang aming uniform. Mas lalo pa kaming naging close ni Ryan nung tumuntong na kami ng high school. Nadagdagan pa nga kami ng mga kaibigan. Dahil dito, bumuo kami ng grupo na tinawag naming Germ Boys. Kuha ito sa mga umpisa ng aming mga pangalan. Nagkaroon din ako ng mga crush pero hanggang dun lang. Kasi ako yung tipo ng lalaki na pag babae ng pinag-uusapan, natutorpe na ako. Kaya hanggang pahanga-hanga na lang ako. Kilala ang grupo namin na makukulit but in a good way, Papa Van. Palakaibigan kami at maaasahan din ang grupo namin kahit anumang oras. Dahil sa kasikatan ng grupo namin, halos lahat ng miyembro ay naging SSC officer. Kaya mas lalo pa kaming naging tanyag sa school. Sa tuwing may paligsahan o intrams, kami rin ang nagcha-champion, lalo na sa baseball na paborito ng grupo. Si Mark na catcher, si Glenn na pitcher, si Ryan na first baser at ako naman sa right fielder. Mas gusto kong maging fielder kasi usually mas madaling sumikat, lalo na kapag na-catch mo ang bola. Pero nung 4th year high school na kami, dahil siguro sa kasikatan ay naubos na ang pagkatorpe ko sa chicks. Lalo na
nung mabarkada ko si Oswald. Siya kasi yung tipo ng lalaki na matinik sa amin. Minsan sinasama niya ako upang pasyalan yung girlfriend niya. Doon ko nga nakilala ang kaibigan ng GF niya na si Alma. Maputi, matangkad, at sexy na babae si Alma, Papa Van. Nanginig talaga ako nung pinakilala niya sa akin. Dahil sa angkin niyang kagandahan, Papa Van, bigla na lang bumalik ang dating ubos ng torpe powers ko. Sa taranta ko ay di ko na sinabi ang totoong pangalan ko. Natakot akong malaman niyang mas bata ako sa kanya at ma-reject na ako agad. Masarap kausap si Alma, Papa Van. Nagkwentuhan kami maghapon hanggang magkapalagayan ng loob. At hanggang umabot na ito sa akbayan. Oo, Papa Van. Sa akbayan lang humantong. Natatawa nga lang ako sa tuwing naaalala ko ito. Kasi grabe, akbay pa lang noon, buhay na ang kapitan ko. Ramdam ko kasi ang lambot ng katawan ni Alma. Amoy na amoy ko ang tila bagong ligo niyang kulon at di maiwasang mapatitig sa puting nakakasilaw at makikinis niyang mga hita. Di ko nga namalayan na basa na pala yung short ko sa sobrang paglalaway ni Kapitan. Nakakahiya. At nasundan pa ang ganung kaganapan sa pagitan namin ni Alma. Pero sa pagkakataong ito ay kung saan-saan na namasyal ang malilikot kong mga daliri. Ramdam kong nadadala na si Alma dahil umaagos na ang tubig sa kanyang batis. Pareho na kaming nanginginig at pawis na pawis sa puntong yun. At kung gugustuhin ko lang na may mangyari sa amin, ay madali na lang sana. Subalit dahil sa takot, nalabanan ko ang mapanlinlang na tulak ng tukso. Sa isipan ko kasi, Papa Van, hanggat kaya ko ay wag muna. Sabi ko noon sa sarili ko na pag kinuha ko ang dangal ng isang babae, ay pananagutan ko na. Ramdam ko na nahulog na talaga si Alma sa akin. Pero maniwala ka't sa hindi, Papa Van, hindi ko pinagsamantalahan ang kanyang kahinaan. Lalo na nung nalaman ko na isa pala siyang kabit. Pinagtapat niya ito nung minsang may nakasabayan akong lalaki na dumalaw sa kanila. Nung nakapagsulo na kami ay tinanong ko kung sino yung lalaki at bakit parang pinagtataguan pa namin ang lalaking yun. Nung una, todo deny pa siya. Pero umamin din kalaunan. Boyfriend daw niya yung lalaki pero may asawa na. Gusto daw nung lalaki na magpakalayo-layo na sila at ibabahay na daw siya pero tumanggi daw si Alma. Kasi ako na daw ang mahal niya. Noon daw kasi ay pinapahinto na siya ng mga magulang niya sa pag-aaral. Pero hindi daw siya makapayag na hihinto na lang siya dahil lang sa kahirapan. At yun daw ang dahilan kung bakit umatol siya sa may asawa. First year college siya noon at fourth year high school naman ako. Humingi siya ng tawad sa nagawa niya. Ang sabi ko naman, okay lang. Yung GRO nga, pinapakasalan. Ikaw pa kaya? Dahil sa sinabi ko, naiyak siya sabay yakap sa akin. And officially, Papa Van, naging kami na nga ni Alma na wala nang ligawan. Walang araw na di kami nagkikita, Papa Van. Masaya kami sa relasyon namin at dilingid ito sa mga magulang namin. Nagulat ako isang araw, Papa Van, nung malaman kong pinuntahan pala ng nanay ko si Alma at pinagalitan niya ito.
Sinabi daw ng nanay ko na layuan na daw ako ni Alma dahil masyado daw akong bata para makipagrelasyon sa kanya. At ayaw daw ng nanay ko na masira ang kinabukasan ko dahil sa kanya. Naawa man ako sa GF ko, Papa Van, pero wala akong nagawa. 4th year high school pa lang ako noon at wala pa akong kakayahang labanan ang kagustuhan ng nanay ko. Dahil doon ay iniwasan ko na lang si Alma. Nagbanta kasi ang nanay ko na kung di ako susunod sa kagustuhan nila, ako na lang daw ang magpapaaral sa sarili ko. Para makalimot kay Alma ay dumikit na lang ako kay Oswald para makapagliwaliw. May lakad kami ni Oswald sang araw nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Patakbo kami ni Oswald na sumilong sa isang waiting shed na malapit lang sa kinaroroonan namin. Sakto namang may 2 babaeng nandoon. At dahil walang magawa, kinulit na lang namin sila. At nakilala nga namin si Eileen at Tonette. Maganda sila pareho pero mas angat si Eileen ng 10 ligo. Nalaman namin na nasa 2nd year college na sila at parehong kumukuha ng kursong education. Sa may waiting shed sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, nabuo ang pagkakaibigan namin. Nasabi ni Oswald na tipo niya si Eileen subalit ramdam niyang di siya gusto nito kasi nga kapag nagpapalipad hangin si Oswald kay Eileen ay dinededma lang ito ni Eileen. Mas naging close kami ni Eileen kaysa kay Tonette. Actually, naging very close kami to the extent na napagkakamalang mag-shota na kami. Pag may mga lakad, sagot niya lahat ang mga kailangan ko. Pinapautangan niya rin ako na kahit di ko na, babayaran pa. Nag-swap pa nga kami ng karaa uniform. Ito yung paligsahan ng buong Cordillera, Papa Van. Softball athlete din kasi siya. Kapag may vacant kami tuwing hapon ay natutulog kaming magkatabi sa boarding niya. Wala kaming mali siya sa isa't isa. Sa boarding na nga niya ako nagtatambay at kumakain kapag may pagkakataon. Kilala na rin po siya ng mga magulang ko, Papa Van. At nang umabot na ng 1 taon ang aming friendship ay may natipuhan akong isa sa mga boardmates niya. Dahil doon ay bigla na rin siyang nagbago, Papa Van. Nahahalata ko ito lalo na tuwing namamasyal ako sa boarding nila. At hindi siya ang sadya ko kundi ang boardmate niyang si Jane. Kapag ganun ay bigla-bigla na lang nag-iiba ang mood niya na parang nagtatampo na wala namang rason. Sobra siyang nagtampo 1 araw nang tumanggi ako sa imbitasyon niyang samahan siyang manood ng beauty and brain pageant sa aming school. Kasi nga sakto namang lalabas kami ni Jane sa araw na yon. Binalibag niya yung pinto ng kanyang kwarto at dumapa sa kanyang kama sabay bulyaw ng, "Sige, umalis ka na baka nagtatampo na yung GF mo." Oo nga pala, GF ko na noon si Jane, Papa Van. Ang buong akala ko noon ay okay lang sa kanya ang lahat. Dahil siya pa nga minsan ang nagiging tulay sa panliligaw ko kay Jane. Nalaman ko sa kanyang kaibigan ang totoong pinagdadaanan niya. Matagal na daw na may gusto sa akin si Eileen pero natatakot daw siya na malaman ko at tuluyan ko na siyang iwasan. At ramdam din niya na kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. Dahil sa nalaman ko ay nagpa siya kung dalawin siya kinabukasan. Sinabi kong alam ko na ang lahat pero hindi yun ang dahilan para maputol ang friendship namin. Na napamahal na rin ako sa kanya bilang isang
ate. Ahead kasi siya ng 3 taon, Papa Van. Pagkatapos ng tagpong yun, ay iniwasan na niya ako. Yun din ang alam kong dahilan kung bakit lumipat na rin siya ng boarding house. Papa Van, nung nag-graduate si Eileen ng college ay niregaluhan ko siya ng unan na may nakaburdang Friends Forever na may kasamang sulat na naglalaman ng taus-pusong pasasalamat. Dahil nga kahit sa maikling panahon na kami magkasama ay talagang naging masaya naman ako. Humingi rin ako ng kapatawaran sa lahat ng pasakit na idinulot ko sa kanya. At ang paghingi ko rin ng second chance na sana magkaibigan pa rin kami kung pwede. Subalit, wala akong natanggap na response galing kay Eileen. Mula nga noon, ay di na nga nag-cruise ang landas namin, Papa Van. Makalipas ang 1 taon, graduate na rin ako ng high school at nakapag-enroll ng kursong elementary education dyan sa St. Louis of Tuguegarao. Matagal na pangarap ko kasing maging isang Louisian, Papa Van. Subalit, tumagal lang ako ng 2 linggo. Oo, Papa Van. 2 linggo lang. Kasi naawa ako sa mga magulang ko. Alam ko kasing sa tuition pa lang ay mahihirapan na sila. Dagdag mo pa ang iba pang mga gastusin. Gaya ng allowance, pagkain, boarding. Alam naman natin kung paano ang gasto sa isang private university. Sobra kong na-appreciate ang mga magulang ko, Papa Van, dahil laging una sa kanila ang kaligayahan ng mga anak nila. Kahit ang kapalit nito ay siguradong madadagdagan ang bigat sa mahirap na nilang buhay. Doon ko napagtanto na kahit sa anong school ka man makapagtapos, basta igihan mo lang ang pag-aaral ay magiging successful ka rin balang araw. Mabuti na lang, Papa Van, at open pa ang enrollment sa Apayao State College dito sa amin. At kumuha ako ng kursong forestry. Ito rin kasi ang kurso ng kaibigan kong si Ryan. Ang sabi ng kaibigan ko, may hirap daw ito. Na magaling daw ang estudyanteng makapagtapos sa kursong ito sa 4 na taon lamang. Dahil karamihan ng mga kumuha ng kursong ito sa amin ay inabot ng 5 hanggang 6 na taon bago makapagtapos. Na-challenge ako. Kaya nag-forestry na ako. Dahil siguro sa very approachable na personality ko, Papa Van, ay nanalo akong vice president sa school council namin. Sa mga panahong yun ay mas magaling na akong pumorma. Pero syempre, kahit anong ayos mo sa sarili, minsan kulang din ito kung di ka rin inborn na pogi. Pero di sa pagbubuhat sa sarili, Papa Van, sa tangkad kong 5'9" at may konting hawig kay Keanu Reeves, ay madali lang akong makapagpasagot ng babae. Buong college life ko ay nakapito ako ng GF. 4 dito ang pinagsabay ko. At masasabi kong sa kanilang 7 ay si Maricar ang mas nakakaangat. Sa larangan kasi ng romansa, bihasang-bihasa po siya. Sa kanya ko nga nalaman ang salitang foreplay at kung gaano kahalaga ito para sa isang babae. Marami man kaming 4-piece na pinagdaanan ni Maricar. Kahit nag-uugat na ako sa tindi ng galit ay nanindigan pa rin ako sa disiplinang itinatak ng aking ina sa aking pagkatao. Nakukunin ko lang ang dangal ng isang babae
kung sigurado na akong siya na ang gusto kong makasama buong buhay. Dahil sa paniniwalang ito, nasabihan niya akong pinaka-boring na BF sa mundo. At di daw siya nasisiyahan sa ganun lang. Kaya ayon, nakipagkalas at naghanap ng iba. Imbes na malungkot ako, Papa Van, ay himalang natuwa pa ako. Dahil hindi ako sigurado kung hanggang kailan ako magiging matatag para labanan ng tuksong dulot ni Maricar tuwing kami nagsasama. Sa 7 GF na yon, Papa Van, wala akong sineryoso. Pero dumating ang second semester, second year college na ako noon. Yun din, Papa Van, ang panahong di na ako nakailag sa pana ni Cupido. Nangyari ito isang araw, summer vacation noon. Galing Tuaw yung sinasakyan namin noon. Nang may pumara sa bandang barangay Karikitan. Doon ko nakita ang babaeng naglalakad sa gilid ng daan patungo sa kinaroroonan namin. Kakaiba ang aura niya, Papa Van. Alam mo yung gandang di nakakasawang titigan? Akala ko nga sasakay siya. Hindi pala. Kaya halos mabali ang leeg ko sa paghabol sa kanya ng tingin hanggang sa nakalagpas na siya at di ko na siya makita. Natapos ang summer at pasukan na naman. At sa di inaasahang pangyayari ay nabigla, natulala at napanganga ako sa aking nakita. Naramdaman ko na lang ang pagkabog ng puso ko at panlalamig. Dahil nakita kong muli ang babaeng sa isang iglap lang nung summer ay nabihag na ang puso ko. Labis ang tuwa ko nung malaman kong pareho pala kami ng school at kaklase pa siya ng kaibigan kong si Melissa. Si Melissa ang siyang naging tulay sa panliligaw. Sa tinuring kong maladyosang reyna ng aking buhay. Hindi na ako nagsayang pa ng oras, Papa Van. Nagpahatid nga ako ng sulat kay Melissa. Sumunod na araw ay nag-respond naman siya. Ang sabi sa sulat ay dapat magpakilala daw muna ako ng personal. At yun nga ang ginawa ko agad-agad. Papa Van, sa totoo lang, naiiba siya sa mga babaeng nakilala ko. Ewan ko ba? Para akong nawawala sa sarili kapag di ko siya makita. Kahit isang araw lang. Kakaiba lang talaga siya dahil parang tomboy kung umasta. Pero yun ang isa sa mga katangiang bumihag sa akin. Makalipas ang ilang araw na panliligaw, sa pang-apat na araw ay sinagot na niya ako. Ayon sa kanya, bakit pa daw patatagalin kung pareho naman daw kami ng nararamdaman? Mas makikilala daw namin ang isa't isa at mas mapapatunayan daw niya ang sinseridad ko kung kami na. Daig ko pang nanalo sa loto sa labis na kaligayahan sa mga sandaling yun, Papa Van. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang kaligayahan na parang kahapon lang nangyari. Oo, Papa Van. Pagkatapos ng 4 na araw na ligawan, kami na ng babaeng laman ng puso ko at isipan. Kami na, Michelle. Walang araw na dumaan na di ako nagparamdam ng pagmamahal kay Shell, Papa Van. Ginawa ko ang lahat para patunayan ang tapat kong pagmamahal sa kanya. Papa Van, ayaw ng mga kapatid ko si Shell nung una. Pero nung naglaon, ay nakita rin nila ang mga rason kung bakit
Minahal ko si Shell na tulad ng pagmamahal ko sa kanya na kailanman di ko naramdaman sa iba. Kaya naging okay na rin ang mga kapatid ko kay Shell. Di rin lingid sa akin na di ako gusto ng mga magulang ni Shell. Ramdam ko yun sa mga pakikitungo nila sa akin. Strikto kasi masyado ang tatay ni Shell. Pero hindi ako nagpatinag. Ipinakita ko na mahal ko ang anak nila. Tuwing Sabado at Linggo kahit sem break noon ay nasa bahay ako ng mga magulang ni Shell para tumulong sa gawaing bukid o anumang trabaho na pinapagawa nila. Kusa akong sumasama para lang makatulong. Kahit anong trabaho, kinaya ko. Hanggang dumating ang araw na nasimot ang mga ipon ni Shell. Siya rin lang kasi ang inaasahan ng mga magulang niya. Panganay siya sa 7 magkakapatid. Dahil dito, napilitan siyang huminto ng pag-aaral at nagpa siyang mag-abroad na lang. Ito rin kasi ang hiling ng mga magulang ni Shell. Nalungkot at nabahala ako nung ibinalita niya yun sa akin. Habang inaayos ni Shell ang kanyang mga requirements sa pag-abroad, nag-focus naman ako sa pag-aaral ko. Pero sa totoo lang, Papa Van, walang araw at gabi na hindi ko yun naiisip. Andun yung takot ko na baka tuluyan na niya akong makalimutan pag nasa ibang bansa na siya. At di ko yun makakaya. Isang araw bago ang umpisa ng training ni Shell sa Tuguegarao, nung sakto namang natapos ko na ang lahat ng final exams ko, sinadya ko talagang sumabay sa parehong van na sasakyan niya papuntang Tuguegarao. Naka-uniforme pa ako noon at isang extra t-shirt lang ang dala ko. Nagulat si Shell nung makita ako. Sinabi kong ayos na ang final exams ko. Bibisita lang ako kay Tita Tina ko sa may Palwa. At syempre para makapag-relax na rin. Habang nasa biyahe ay nakabuo ako ng plano. Tutal, kinabukasan pa lang nung araw na yon ang simula ng training nila. Kaya inaya ko muna siyang samahan ako sa pagdalaw kina Auntie Tina. Nagulat ang auntie ko dahil inakala daw niya na nagtanan na kami. Ipinakilala ko rin si Shell bilang girlfriend ko. At nagpaalam na kung maari ay sa bahay nila muna kami matutulog nung araw na yon. Magtatabi kayo? Agad na tanong ni Auntie Tina. Ngiti lang ang tinugon ko at nangakong walang mangyayari sa amin ni Shell. Pumayag naman siya sabay sabing kilala daw niya akong mabuting tao kaya malaki ang tiwala niya sa akin. Sinabihan pa nga niya si Shell na huwag siyang mag-alala dahil in good hands daw siya sa akin. Lumipas ang gabi na walang nangyari, Papa Van. Maniwala kayo, hanggang sa halikan lang ang naganap. Ganon kataas ang respeto ko kay Shell, Papa Van. Kinabukasan, papunta na sana siya sa kanyang training nang hiniling kong mag-usap muna kami ng masinsinan kahit sandali lamang. At ito ang sinabi ko, Papa Van. Shell, alam mo naman na mahal kita. Kung matutuloy ka abroad, mas gugustuhin ko na lang mawala sa mundo. Dahil wala nang saysay ang buhay ko. Kung wala ka. Totoong walang kasiguruhan ng lahat sa buhay. Pero handa akong lumaban. At walang imposible. Basta magkasama tayo. Sa puntong yun ay pinapili ko si Shell, Papa Van.
kung matutuloy pa rin siya abroad, malabo nang maging kami pa. Hindi siya agad nakasagot. Pareho kaming tahimik ng ilang minuto. Nagunahan na rin sa isipan ko mga posibleng mangyari kung itutuloy pa rin niya ang mangibang bansa. Ang bigat talaga sa dibdib. Pagmalayo sa iyong iniirog. Dahil dito ay di ko na namalayan ang pagtulo ng aking luha. Akmang kukunin ko na ang bag ko paalis nung sa wakas ay nagsalita na siya. Well, di ko rin kakayanin na magkalayo tayo. Kaya sasama na ako sa'yo. Sabay yakap niya sa akin. Sa labis na saya, Papa Van, ay napayakap na rin ako sa kanya ng mahigpit at siniil ko siya ng halik na punong-puno ng galak at pagmamahal. Sa madaling salita, nagtanan nga kami ni Shell. Inuwi ko siya sa bahay namin at nagsama na kami bilang live-in partner. Lumipas ang 1 linggo bago kami namanhikan. Tulad ng inaasahan, pinagsalitaan ako ng kanyang ama ng mga salitang di makain-kain ng aso. Manloloko daw akong tao dahil pinaniwala ko daw silang todo suporta ako sa gusto nila para sa kanilang anak. Subalit ito naman daw ang ginawa ko. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa ama ni Shell, Papa Van, dahil naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya. Sa awa ng Diyos ay naayos din naman namin ang lahat ng gusot sa pagitan namin. Ipinakita ko na kaya kong buhayin ang anak nila. Sa kabila nun, Papa Van, pinagpatuloy ko pa rin ang aking pag-aaral. 3rd year college na ako nung nagbunga ang aming pagmamahalan ni Shell. Nabiyayaan kami ng malusog na baby boy na pinangalanan naming Ezekiel. Pinag-igihan ko palalo ang aking pag-aaral hanggang sa wakas ay natapos ko ang kursong Bachelor of Science in Forestry noong 2006. Dahil sa iya ko sa biyanan ko, Papa Van, imbes na mag-take ako ng board ay pagpapakasal ko kay Shell ang ginawa ko. Gusto ko kasing ibigay yung dangal ng isang magulang na makitang makasal sa simbahan ang mahal nilang anak na babae. Ikinasal nga kami noong May 28, 2006 at sinabay na ang binyag para menos gastos. Doon naglabasan na naman ang mga pangungutya ng mga tao sa akin pati mga relatives namin. Na mas inuna ko pa raw ang kasal kaysa sa kinabukasan ko. Imbes na patulan, hinayaan ko na lang sila. Tulad ng dati, hindi pa rin magkasundo ang nanay at asawa ko kaya nagpasya kaming bumukod na lang. Kahit simpleng kubo lang ang pinatayo namin ay dugot pawis ang puhunan ko. Oo, Papa Van. Dahil paghapon galing sa trabaho ay umaakyat ako sa bundok upang manguha ng buho na pangbubong at dingding. Dahil sa tiyaga at pasensya ay natapos ko din. Doon ko napatunayan, Papa Van, na kahit pala gaano kasimple ang pamumuhay, kung punong-puno naman ng pagmamahal ang isang pamilya, ay paniguradong happy family. At ganito ang pamilyang meron kami ni Shell, Papa Van. Taong 2009, nung sinalanta ng bagyong Nina ang lugar namin, lumaki ang ilog at sa kasamang palad ay tinangay ng baha ang buong bahay. Mga regalo nung kasal at lahat ng naipundar namin sinimot ng baha. Walang natira, Papa Van. Mabuti na lang nataong nakabakasyon kami sa Malama noon. Kaya laking pasasalamat pa rin sa
mapagpalang may kapal at ligtas ang buong pamilya ko. Dahil sa kawalan ng matinong trabaho, kung ano-ano na lang ang naisip kong paraan na pagkakakitaan. May raos lang ang aking pamilya. Nasubok ko ang pagtitinda ng suso o yung agurong sa Ilocano at aba o gabi. Nahihiyaman, Papa Van, pero lahat kinaya ko. Pati mga guro ko noon, nilapitan ko para makabenta lang. Natutunan ko na rin, Papa Van, ang pagluto ng bibingka para gawing negosyo. Lahat nasubukan ko para kumita. Nagkarpintero, nagtubero, at pumasok din sa NAIA bilang worker sa paggawa ng mga irrigation. Nasubukan ko rin ang paggamit ng sabon panlaban na panligo. Ang pagsipilyo gamit ang asin bilang toothpaste. Butas-butas na brief at kung minsan naman yung pinaglumaan ni Mrs. na panty ang gamit ko. Nasubukan din ng anak kong dumede ng giniling na kanin. Ikaw ba naman ang sumasahod lang ng 100 sa isang araw? Sa kabutihang palad, napasok ako sa farm ni Mr. Ortega. Dito kasi, steady ang trabaho, araw-araw. Linggo lang ang pahinga, umulan man o umaraw. Kahit papano ay nakakakain naman kami ng sardinas sa isang linggo. Papa Van, araw-araw, bahay, farm, nursery bahay. Iyan ang routine ko. Sa isang linggo, 600 lang ang sinasahod ko na siya namang binabudget ng asawa ko. Tuwing anihan lang ng prutas kami bumabawi kasi per kilo kami. Yun nga lang, binabawasan ng matandang mayaman. Kung 3 pesos ang isang kilo, ginagawa niya lang itong 2 pesos kada kilo. Ganun pa man, sa mga panahong yun lang kami nakakakain ng karne. Pati pagkakargador ay pinasok ko na rin. Sa 100 na binibigay ay parang 1,000 na yon sa akin. Napakahalaga kasi ng pera para sa akin noon. Ganon ang buhay ko sa farm ng 7 taon, Papa Van. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana bigyan ako ng Panginoon ng isa pang pagkakataon na ipakita sa mga nangungutya sa akin na mali sila. Naaangat din ang pamumuhay namin at maabot ko rin ang mga pangarap ko sa buhay. Papa Van, tiniis namin lahat ang hirap at pagsubok na dumating sa aming buhay. Dahil alam ko na darating din ang araw na malalagpasan rin namin ang lahat ng ito. Taong 2014, nung sa wakas ay nagbago ang aking kapalaran. Isang araw habang nasa nursery ako, dumalaw ang best friend kong si Ryan, na isa ng forester noon at kasalukuyang nagtatrabaho sa DNR Senro Conner. Si Ryan na best friend ko mula grade 2 hanggang ngayon. After kasi ng graduation sa college ay nauna na siyang nag-board at agad ding pumasa. Inalukan niya ako ng trabaho sa DNR na labis kong ikinatuwa, Papa Van. Hulog talaga ng langit ang kaibigan kong si Ryan. Agad nga akong pumunta at nagpakilala sa kanilang senro at nung nakita niya ang mga credentials ko, pinuri niya ako sabay sabing sayang daw kung di ako mag-take ng board. Nasabi ko na may plano naman ako pero pera lang ang problema. Tumango lang siya sabay tawag sa kanyang sekretarya na si Ma'am Len para pagawan ako ng kontrata. Agad ako nagsimulang magtrabaho kinabukasan bilang Survey Mapping and Planning Officer. 10,000
pesos ang monthly. Sobrang pasasalamat ko sa Diyos. Kasama ko sa trabaho si Forester Walter na sakto namang kapapasan niya lang ng board exam. Graduate din siya ng forestry at ahead lang sila ng 1 taon sa amin. Pinagpayuhan niya akong mag-review kung may oras, sabay abot ng mga reviewer niya. Para pag masulyapan ko daw ang mga ito ay ma-inspire ako. Dagdag pa niya. Papa Van, nabuhayan ako ng pag-asa sa sinabi ni Walter. Na-challenge na rin dahil ako lang ang hindi forester sa 3 na-hire na SMP officer. Tumagal ng 2 months ang trabaho namin. Sakto namang paritiro na ang aming senro noon. Mabuti na lang at na-renew kami bilang forestry technical aid. Isang araw dumating si nanay na may magandang balita. Sabi niya, kinausap daw siya ng aming dating dean na si Forester Honey Martin. Niyayaya niya ako na mag-board daw at willing din daw na pautangan ang aking ina para may magamit ako. Masayang masaya ako noon, Papa Van. Ramdam ko na noon na unti-unti na ngang natutupad ang mga pangarap ko. Papa Van, nagbigay si nanay ng 40,000 na siyang gagamitin ko sa review. Yung 40K, ang nakuha nila sa binentang 1/4 ng lupang sinasaka ni tatay. Dahil doon ay mas lalo pang sumidhi ang pagnanais kong may pasa ang aking board exam. Mabuti na lang, Papa Van, at todo ang suporta ng senro namin. Sabi pa niya, kung pag-igihan ko ang pagre-review, siguradong may papasa ko. Maliban sa mga gamit, determinasyon at inspirasyon ang dala-dala ko patungong Review Center, Papa Van. Nueva Vizcaya State University College of Forestry. Dito ako nirekomenda ng aming dean. At dito rin nanggagaling ang mga top-notcher at mahigpit na katunggali ng UP schools, lalo na sa Department ng Forestry. Tumagal ang review namin ng 2 buwan, Papa Van. Sinunod ko ang payo ni Walter. Magsisimba tuwing linggo at didikit ako sa matatalino. Kaya naging close ko sina Aprilisa na summa cum laude at Joanne na cum laude graduates. Isama mo pa sina John, Verly at Ephraim na kalaunay na naging matalik kong mga kaibigan. Papa Van, sa panahon ng review, pinag-igihan ko ng mabuti. Ginawa ang lahat. Siyempre, di mawawala ang puyat sa dami ng dapat aralin. Sa kabila ng mga yon, nagagawa ko pang ipagluto ang mga batang kasama ko. Ang sarap lang kasi sa pakiramdamang nakakatulong. Hindi ko rin namalayan kung ilang karton ng kwaderno ang binasa ko. Sa kabutihang palad, nakaka-top 10 naman ako sa tuwing may mock exam kami. Gabi-gabi din akong nananalangin na sana'y gabayan ako ng Diyos nang makapasa ako. At protektahan niya sana lagi ang pamilya ko. Lalo na at malayo ako sa kanila. Last week na ng review nung nataon ng Father's Day. Tulad ng nakagawian, nagsimba ako. May parte noon ng misa na pinapunta ng pari sa may altar ang lahat ng mga tatay. Doon nga ay nagbigay siya ng dasal at bendisyon. Dahil sa paniniwalang magdadala ito ng swerte, yung damit ko noon na napatakan ng holy water ang siyang gamit ko nung second and final day ng exam. Walang araw na dumaan na di ko pinagdasal na sana ay pagbigyan ako ng puong may kapal
na sana pumasa ako. Dumating ang araw ng board. Sa Manuel L. Quezon University sa siyudad ng Maynila, gaganapin ito. Papasok na ako sa gate ng school nang madaanan ko mga batang namamalimos. Nagbigay ako sa kanila. Piso na lang ang natitira sa mga barya ko noon pero may isa pang batang babae na nakapila. Wala akong nagawa kundi ibigay ang natitirang barya. Imbes na magpasalamat ay tinapon niya ito sabay sabing, "Di daw ako papasa kung piso lang ang binibigay ko." Siyempre, sa takot ko, dali-dali akong humingi sa kasama ko ng 10 pesos. Saka ko binigay sa bata sabay pakiusap na bawiin niya yung sinabi niya. Sumang-ayon naman to sabay sabing, "Siguradong papasa ka na, kuya." Sabay patakbong alis ng bata. Malapit lang sa Quiapo Church ang hotel kung saan kami naka-house Papa Van. Nadadaanan ito papunta at pabalik mula sa university kung saan kami mag-e-exam. Sa 2 araw na exam days namin, di ako pumalyang dumaan at magdasal sa may Quiapo Church. Meron pa nga yung tiniis ko ang mahabang pila para lang mahawakan ang puong Nazareno at maibulong ang lagi kong taimtim na panalangin na sana pumasa ako sa board exam. Papa Van, hinangad ko din ang maging top 10 sa board. Dahil kumpiyansa akong magagawa ko yun. Araw ng exam. Sobrang pasalamat ko Papa Van dahil lumabas lahat ang nireview ko lalo na sa ecosystem. Bumawi naman at pinakaba ako ng sobra sa governance. Dahil puro mga Republic Act ang mga nilalaman nito. Muntik na nga akong mawalan ng pag-asa sa hirap ng exam. Dahil sa kaba, nablangko ako. Iniskip ko muna lahat ng mga di ko alam para lang maibalik ko yung kumpiyansa sa sarili ko. Nung may oras pa akong balikan, ay taimtim muna akong nagdasal. Saka ko na binasang muli ang mga ito. Awa ng Diyos ay nasagot ko naman lahat. Di lang ako sigurado sa iba. Pagkatapos ang 2 araw na exam ay umuwi na ako sa amin. Nag-iyakan at nagyakapan pa nga kami ng mag-ina ko nang sa wakas ay nasilayan na naming muli ang isa't isa. Pagkalipas ng 3 araw, dumating na ang pinakahihintay namin. Nanghihiram pa nga kami ng cellphone at pumunta sa may malakas ang signal na lugar at nag-abang ng text na darating. After ng ilang minuto, Papa Van, tumunog ang sipi. Kasabay ng pagpasok ng mga text. Hiyawan kami ng asawa ko sa tuwa habang umiiyak na magkayakap nung nakumpirma na naming pumasa ako, Papa Van. Ang sarap sa pakiramdam, Papa Van. Yung magbunga ang sakripisyong ginawa mo. Siyempre, di ko makakamit ito kung wala yung todo suporta ng mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Number 34 ako sa mga passers, Papa Van. Wala man ako sa pinangarap kong top 10. Sobrang blessing pa rin yun mula sa ating mapagmahal na Panginoon. Papa Van, after 8 years ay pumasa ako at 1 take lang. Kinongratulate ako ng school dean namin. Sequel, you made it. And take note, you made history. And we're very proud of you. Nakangiting anya, Papa Van.
Ako lang daw ang nakagawa ng 8 years ang pinalagpas bago mag-take ng board. Yung review center lang ang nagsilbing refresher ko at nagawa ko pang pumasa in just 1 take. Sobra akong na-overwhelm sa mga sinabi ng dean namin kaya naiyak na lang ako at nagpasalamat sa lahat ng binigay niyang suporta. Inimbitahan pa ako sa foundation day ng school namin para magbigay ng isang inspirational speech. Huwag tayong susuko sa anumang hamon ng buhay. Maaga man tayong nagkapamilya. Huwag sana nating ituring ito bilang hadlang upang di natin ipagpatuloy ang pagkamit ng ating mga mithiin at pangarap sa buhay. Sa ngayon, Papa Van, ay regular na akong empleyado as Forest Technician ng Community Environment and Natural Resources, DNR Conner. Masaya rin akong ipaalam sa inyo na 3 na ang supling namin ni Shell. Sinilang yung pangatlo noong October 24, 2019. Pinangalanan namin ni Mrs. si Baby ng Sequel Jr. Muli, Papa Van, salamat sa pagbasa mo sa kwento ng buhay ko. Sa mga ka-ex-clue, positive lang po tayo sa buhay. Huwag tayong susuko sa anumang hamon nito. Dahil andyan ang Diyos na laging gumagabay at tutulong sa atin. Muli, maraming salamat Papa Van and God bless. Ang inyong ka-ex-clue noon at magpahanggang ngayon, Forester Sequel Palatao Asejo, aka Man of Steel.